Ba't ho kayo nilalapitan ng mga tao? Parang ang tao may hinahanap eh. Okay. Sa relihiyon na nakita. Nung barinig nilang mensahe ko, tugman-tugma sa kanila. Ito ang hinahanap ko. We are in, as I said, 78 countries and 78 nationalities. Ilan pong miyembro nyo ngayon? Conservatively, mga 3 million. I'll just clarify, Pastor, this is not a religion. Hindi relihiyon to. Isa siyang movement dahil may kilusan kami talaga sa buong sanlibutan. Pero you look deeper, it's a spiritual work. Sa lingguhang pananambahan o worship at sa ine-ere niyang programa na Give Us This Day, kitang-kita ang nakapangingilabot na pananalig ng mga miyembro kay Pastor. Come into the kingdom nation! Ni hindi nanggagamot o nagmimilagro, sadyang malakas ang hatak ni Pastor. Pati mga politiko, dumidikit sa kanya. Meron ho bang pinapangako yung mga politiko sa inyo pag nagbibisita ho sila sa inyo? Wala. Ako yung tumutulong pa sa kanila. Marami na ho kayo natulungan. Marami na. Pinanalo nyo na dito. Tumutulong kung minsan na gustong iboto namin. Noong 2004 presidential elections, nanalangin at nanghingi raw ng giya si Pastor sa Diyos kung sino ang i-endorso niyang kandidato sa kanyang mga disipulo. Isn't that a form of mind control? Hindi naman kasi hiningi nila eh. But Hiningi are they nila under sa- obligation? Hindi naman. Ang members ang lumalapit sa akin at sinasabing kung sino na lang ang pipili namin para hindi masayang ang pagpili namin because we trusted you with the spiritual. Bakit we cannot trust you with this political? And the Lord talks to me in a very unique way. And I saw your face on a magazine. Eli Soriano will be inflicted with a deadly, serious disease. Parang may hotline sa Diyos, sabi ni Pastor, mayat maya ang mga mensahe, bisyon at revelasyon sa kanya ng Panginoon. Yung mga instructions na tinatanggap ko sa kanya, I call them revelations from the Father Almighty. Yun ang mensahe na nakapagkompleto sa mensahe ko ngayon. Isa si Nori sa mga kanang kamay at tagapaghatid ng mensahe ni Pastor sa Kingdom. Dating Katoliko, naanyayahan daw siya ng magulang na sumapi sa organisasyon ni Pastor noong 1980s, 3 taon pagka-graduate niya sa kolehiyo. I realized na ito yung buhay na para sa akin. At nung nag-decide nga ako, iwanan ko lahat, trabaho, kahit parents ko, kahit yung pag-aasawa, iniwan ko na rin. And I fully committed myself, my life, my service. Dito na po sa amin. Kasakasama ni Nori si Pastor sa pagpapalawig ng organisasyon. Simple lang daw ang hinihingi ni Pastor sa mga nais magmiyembro. Hindi physical, hindi rin sa numbers. No? The conversion here kasi in the kingdom is being a child of the devil to becoming a child of God. So ang pinaka-first requirement is yung magbabago tayo sa spirito, which is repentance, magsisisi. Kasama si Jessie sa milyon-milyong taong nagsisi at nagbagong buhay dahil kay Pastor. May lugar po dito na tinatawag na New Salmunan, Agdao. Lugar ho yan ng mga criminals, mga kung ano-anong klase mga masasamang tao. Kami naman dyan, may grupo din kami ho dyan na tinatawag na Midnight Boys. Siyempre, pag sinasabi mong grupo ko, ganyan po, hindi po maiwasan na kahit sino na pong tao talaga may bisyo. Dati raw nagtatanim at gumagamit ng marijuana at iba pang droga si Jessie. Dating kasamahan sa Midnight Boys, ang nag-imbita kay Jessie na dumalo sa pananambahan ni Pastor Quiboloy. Ayoko, parang nandidiri ako, sa totoo lang. Nandidiri ka sa? Sa paglilingkod, kumbaga, sa Panginoon, kumbaga. Ayoko talaga maglingkod, ayoko nang may Panginoon. Nang minsang mapilit si Jessie dumalo, tinamaan daw siya ng sermon ni Pastor. Lalo na yung sinabi niya, hindi ikaw ang may-ari ng buhay mo. Mayaman ka man o mahirap, hindi ikaw may-ari ng buhay mo. Paano na lang kukunin ka ni kamatayan? Parang ako yatang sinasabihan ni Pastor nito. Natauhan si Jessie. Kinabukasan, paggising ko kasi, nakasanayan ko kasi namin, araw-araw, pagkagising, wala ko kaming ibang inaano, marijuana kaagad. Kung hindi marijuana, sigarilyo. Nung sa kalagitnaan, nung malapit ako sa tindahan, parang bigla ko napahinto. Hindi ko malaman ba't napahinto ako. Parang biglang may pasok sa isipan ko, uy, nangako pala ako kagabi. Hindi na ako magbibisyo. Tuloy pa rin ako sa tindahan. Bumili ako pero hindi na sigarilyo, kaya hindi na lang. Ngayon, 25 taon pagkatapos sumapi sa organisasyon,
Malaki na raw ang kaibahan sa buhay ni Jessie. Para bang naisip ko na hindi ko mababayaran yung mga pagkukulang ko sa kanya. Sa malaking nagawa kong pagkukulang sa kanya. Kaya gusto kong lubos-lubusin sa pamamagitan ng pag full-time. Sa loob ng headquarters sa Davao nakatira ang may 1,000 full-time workers tulad ni Jessie. May iba't ibang departments na papatakbo. Kagaya ng nakita nyo, may multimedia na kami ngayon. May music department, in charge sila sa music. May household, may administration department. Sila rin yung namamahala sa administration. So may finance, may logistics department naman kami. Sinesweldohan ba sila? Ang sa amin kasi, volunteers. Lahat kami talaga volunteers. So, libre. Yes. Libre ang pagkain, bahay at lahat ng pangangailangan ng mga full-time workers mula damit, cellphone at allowance kung lalabas o may gustong bilhin. Sino nagpapatakbo at anong pera ang pinagtatakbo dito? Ayun, yun ang... actually, ang overseer talaga dito si Pastor. Wow! Mahal magpatakbo ng ganun ah. Talagang mahal. Pastor, naisip niyo ho ba, nung kayo high school, nung kayo lumalaki, na you would become this influential with politicians, this blessed with this beautiful place, and this popular and listened to? Not in my wildest dream. Hindi ko talaga inisip, hindi ko talaga pinlano, at hindi sumagi sa isip ko. Hirap kami sa araw-araw, yung, di ba 3 times tayo kumakain.